Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso, at ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapati ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiniling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo, at bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay na binata sa kaniyang kabataan? Ang tugon ay sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran, sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita poon, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa aki ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayon pong araw na ito, weekend na naman. Salamat sa Diyos at makapahinga tayo. Hopefully, meron pong time for family and also for ourselves. At tamang-tama po, ngayon pong araw na ito, sa ating Ebanghelyo, ito po ang naisabihin ng ating Panginoon. No? Ngayon pong week na ito, we are in the 4th week in ordinary time. At sa Ebanghelyo, atin pong narinig kung paano po ang Panginoon ay nagalaw, nahabag, no? He was moved yung kanyang puso po at naawa sa mga tao, nagturo at kayo din po, no? Nagpahinga yung mga alagad. Ang mga minamahal, ako po'y bata pa, ako po ay nahilig sa mga mythologies, no? Siguro po kayo din, pamilyar yung mga Greek mythologies. Ito pong sila, yung mga gods and goddesses ng Mount Olympus. Sila Zeus, no? Sila Venus, no? Aphrodite, mga pangalan pong ito. Siguro po, even po yung mga anak nila, no? Si Hercules, no? Kilala po si Hercules. Yung Mars, no? Yung God of War, si Mars, no? Itong mga Diyosan pong ito, ng mga Griego, ito po ay nagpapakilala sa atin na ang mga Diyos sa kailang pangunawa ay napaka makapangyarihan. May kanya-kanya sila mga powers, no? May isa pa nga, kaya niyang mangbato ng kidlat, no? May isa, napagaling makipagdigma. May isa naman, ang kanyang talent, ang kanyang skill ay yung kanyang kagandahan, na yung mga tao ay bumabait pag siya'y nakita na, siya'y dumadaan na. Ang mga Diyos-Diyosan sa paningin, sa pananaw ng mga Greeks, even po the Romans, ay napaka makapangyarihan. They are powerful. At maging sa mga Hudyo, ito rin po ang kailang pananaw every time they would remember and think about Yahweh. Si Yahweh po ang Diyos na makapangyarihan. At tunay nga, sa Biblia, maraming mga himala, no, na kamanghang ginawa si Yahweh. Lalo pa nga doon po sa Old Testament. Pero po ngayong araw na ito, sa ating Ebanghelyo, meron pong mukha na nais ipakilala sa atin ang Diyos. Ang ating Diyos ay hindi lang basta-basta gumagamit ng kapangyarihan upang ang mundo ay baguhin. Sa ating pong Ebanghelyo ngayon pong araw na ito, atin pong narinig na kung paano ang Panginoon matapos makita napakaraming tao, no? Para silang mga tupang wala nag-aalaga, no? Yung kanya pong puso ay nahabag, no? At gayon din yung mga tao kanyang tinuruan ng maraming bagay. At yung kanyang mga alagad, no? He also reminded them, magpapahinga din kayo. Ngayong araw na ito, maganda po ating pagnilayan kung anong uri ng Diyos mayroon po tayo. Hindi lang po basta-basta siya Diyos ng kapangyarihan, no? Sometimes that is always how we describe God. All-powerful, almighty God, no? He created everything in the universe. Totoo po, pero bukod po sa makapangyarihang Diyos, He is so much more. Unang-una, sa Ebanghelyo po, we are being reminded that God is compassionate. Ang kanya pong puso ay nahabag every time we are suffering, every time we are in pain, every time we are going through difficult moments in our lives. Hindi po bato ang Diyos na parabang siya ay nasa malayo, nakatingin lang, nagmamatyag, pero yung kanyang puso ay hindi naman talaga nakakaramdam. Ang ating Diyos sa pamamagitan po ng katauhan ni Jesus, the God who became man, we are being reminded, God is compassionate. Alam po ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Nakikita po ng Diyos ang iyong mga pagsubok sa buhay. At opo, nahahabag po ang Diyos. Ang puso po ng Diyos ay nadudurog every time He sees yung kanyang minamahal ay nahihirapan. Hindi lang po ito Diyos na makapangyarihan, kung hindi Diyos na nagmamahal. Kung kaya we are being reminded, huwag tayo pong manghinawa, mapagod, magdasal. Sapagkat ang Diyos na ito nakikinig at nakatingin po sa ating mga pinagdaraanan. God listens. God is compassionate. Ikalawa po, ang sabi sa Ebanghelyo, matapos po na ang Panginoon po makita yung mga tao no, na parabang mga ligaw na tupa, no, parang mahihina, kawawa naman sila. Ang Panginoon din po ay, bukod sa usual na pagpapagaling, siya po ay nagturo.
hangad niya po na ang mga tao ay ma-empower. Minsan may mga tao po na para lang magkaroon sila ng kapangyarihan over other people, hangad nila maging ignorante yung iba para nasa kanyang mga kamay ang pag-control sa ibang tao. Hangad nila na yung mga ibang tao ay walang alam. Pag wala silang alam, ako lang ang may alam, kaya ko silang paikutin sa aking mga kamay. Ang Diyos po pala ay hindi ganon. Ang Diyos hangad na matuto po tayo kung kaya siya po ay nagturo ng maraming bagay. Kaya nga po, bilang mga Kristiyano, importante rin po yan. Of course, apart from us praying, kailangan we also learn more. We discover more. Nang sa gayon po, mas marami tayong nalaman and we will be able to serve and love also more. Tuntan po natin ang ating nalaman, hindi lang yan para makapagyabang sa ating kapwa, kung hindi ito ay para lalo pang ating makilala, mahalin at paglingkuran ang Diyos. God would want us to learn more, that He can be able also to lead us and guide us. Yun po yung ikalawa. At huling-huli po, ang sabi sa Ebanghelyo, ang ating Panginoong Jesucristo rin po, bukod sa po siya ay mahabagin, siya rin po ay nagturo, siya rin po ay nagpapahalaga sa dignidad ng tao. Yung mga alagad, pagod na po sila, no? Sa dami ng kailang ginawa, nagpagaling, nagturo din po sila, no? As how Jesus was able to ask them to do yung mga mission po nila. Pero nakita po ng ating Panginoon na yung mga alagad, nako, napagod na rin. Kung kaya hangad niya, magpahinga muna kayo. Ang mga tao po ay hindi mga robot. Napagod din po tayo. Kaya nga, ang mga tao, yung dangal ng mga tao, kailangang irespeto. Sila po ay mga taong may naramdaman, napagod din. Irespeto po natin ang dangal ng tao at huwag silang ituring para bang mga makina. God is also respecting our dignity. Tatlong bagay po ito sa Ebanghelyo. God cares, God wants us to learn, and also God respects our dignity. Sa madaling sabi po, mga minamahal na kapatid, totoo. Yung mga Diyos noong unang panahon, ang paniniwala po ng mga tao ay napakamakapangyarihan. Ang Diyos natin ngayon, ang ating Panginoon, ang ating pong sinasambang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, is also all-powerful. Nagpagaling, no? Gumawa po siya ng mga himala. Pero ang paala sa atin, para magbago po ang mundo, hindi po sapat makapangyarihan ka lang. Para mga tao ay mapasunod, hindi po sapat makapangyarihan ka lang. Para ang mundo ay yung mas mapaganda, hindi po sapat na ikaw ay nasa kapangyarihan lang. Ang sabi sa Ebanghelyo, sana ikaw din mayroong puso. Ikaw din ay nag-aaral at natututo. At ikaw din ay mayroong respeto sa dangal ng tao. At sa pamagitan po ng mga bagay na ito, tunay nga po, ang kapangyarihan ay sumasaiyo. You can help, promote, and sabi nga ay pagyamanin pa ang sangnilikha, ang sangkatauhan. Hayaan niyo po ngayong araw na ito, mag-pray po tayo na nawa. Tunay nga, we have that power and capacity to change our lives, our families, our community. Not just with force, but also with the example of God. Panginoon, nawa po ngayong araw na ito, kaming lahat iyong basbasan, iyong gabayan, na nawa hindi lang po ang dahas o kapangyarihan na aming gamit upang mapasunod at mabago ang mundo. Nawa Panginoon, tunay nga, kami iyong padalhan ng iyong banal na Espiritu, na kami rin ay gaya mo, magkaroong mga taong mayroong puso, mayroong habag sa aming kapwa, nagapakumbaba at handang matuto at mag-aral. At kayo din po, isa pong bilang mga tao po kami na hangad, igalang po ang dignidad ng bawat isa po sa amin, irespeto ang karapatan ng bawat isa sa amin. Nang sa ganoon, tunay nga, papanibago namin ang aming lipunan. Ang lahat ng ito ay aming nadalangin sa iyong ngalan, Panginoong Kristo na mabuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.